kung magkano mga nagastos ko papunta rito sa Denmark. Try natin mag-vlog sa gabi kung maliwanag ba yung kuha ng kamera. Sana okay lang para hindi masayang yung pagod. Time check, alas 8:10 ng gabi. Bale, ginawa ko ang video na to ay araw ng linggo. First night duty kapag panggabi ka. Pero ang umpisa ng trabaho ay 9:35. Tapos ang labas naman ay alas 7 ng umaga. Pero pag araw ng Lunes hanggang Huwebes, ang schedule ng oras ng pasok namin ay iba. Bale, naalis ako ng bahay kapag Lunes hanggang Huwebes ay alas 10:20 ng gabi. Pero ang schedule ng umpisa ng trabaho ay alas 11:35 hanggang alas 7 ng umaga. Tapos iba din yung oras ng pasok kapag overtime. Kapag panggabi, kagaya ko, Biyernes ng gabi at Sabado ng gabi, yun na ay ang overtime namin. At iba rin ang oras ng pasok namin kapag overtime. Bali, nagsisimula ang pasok namin ay alas 8 hanggang alas 5 ng umaga. First time ko nakaranas ng ganitong schedule ng trabaho. Di ko alam kung dito lang ba sa company na to o ganun din sa iba. Nung una, nawiwirduhan ako. Kakaiba kasi sa mga nakasanayan kong schedule ng trabaho. Sa Pilipinas kasi, sanay ako sa schedule na 6 to 2, 2 to 10, 10 to 6. Ganun ang schedule na kadalasan. At nang mapunta naman ako sa Saudi, ganun din ang schedule, kaya sanay ako sa ganun. Tapos nung makarating naman ako dito sa Czech Republic, ganun din ang schedule, 6 to 2, 2 to 10, 10 to 6. Kaya pagdating dito sa Denmark, nanibago ako sa klase ng schedule na kakaiba. Kaya sa mga makakapanood nito, paki-comment lang kung ganito rin ba ang schedule sa mga ibang company dito sa Denmark. Nung makita ko yung schedule doon sa kontrata, gulong-gulo ako. Paano ba yung tema ng pasok na yan? Saka ko lang naintindihan nung nag-umpisa na ako pumasok dito sa company na to. At sa loob ng 3 buwan ko ditong pagtatrabaho, ay marami na agad akong na-discover na bad side at good side. Pero siyempre dahil mataas naman ang sweldo dito, tiis pikit na lang. Ganun talaga kapag under ka ng agency. Hindi sa lahat ng oras ay pabor sa iyo ang pagkakataon. Iba pa rin talaga kapag direct hire ka sa company. Pero ang pagkakalam ko, walang direct hire dito sa company na to. Dahil nung tinanong ko yung nagtuturo sa akin dati, ang sagot niya, lahat daw na naging empleyado dito bago naging direct ay dumaan sa blue collar agency bago inabsorb ng DS company. At tinanong ko siya kung gaano katagal bago siya na-absorb. At ang sabi niya ay almost 1 year lang daw bago siya naging direct sa company. At sa mga susunod kong vlog, doon ko naman babanggitin kung worth it ba yung pagsugal ng papunta dito sa bansa na to. Dahil di mo rin masasabi ang swerte. Dahil dito walang kasiguraduhan. Anytime pwede ka tanggalin sa company. Kahit nga yung mga regular na direct empleyado na nasisibak pa, paano na lang kami na under ng agency? Di medyo tagilid. Pero syempre
Hindi naman yan basta-basta magtatanggal kung walang dahilan. At syempre, dahil nabanggit ko sa nakaraan kong vlog na isishare ko kung magkano mga nagastos ko papunta rito sa Denmark hanggang sa makarating na ako. Yung babanggitin ko lang yung sa site ko lang at sa mga kakilala ko na nalaman ko. Dahil depende pa rin yan sa nagpo-process sa'yo. Dahil hindi naman pare-pareho yung nagpo-process. Minsan kasi iba yung humawak ng pag-process sa akin. At sa mga kakilala ko, iba rin yung naghawak ng pag-process nila. Pero bago yan, shoutout ko muna si Edgar Pedron. Dahil lalo akong ginaganahan gumawa ng video kapag naalaman kong may nag-aabang sa upload ko. Kaya maraming salamat sa iyo at sa panonood at lalong lalo na sa pag-comment at pag-like sa mga video ko. Bali wala pala akong ginastos tungkol sa processing fee or mga siningil ng agency. Lahat ng ginastos ko ay tungkol lang sa bus ticket ko papunta dito sa Denmark. Pangalawa ay ang travel insurance. Just in case lang naman yun kung may mangyari sa'yo sa pagbabiyahe papunta dito. Pero yung ibang mga kasama ko, wala na silang travel insurance, hindi na sila pinakuha. Pero ang sa akin, pinakuha ko dahil magkaiba kami nang nag-process ng papel. At ang panghuli, ang pangatlo na ginastos ko ay ang pambili lang ng ticket sa train hanggang makarating na dito sa Hobro. Bali ang ticket ko sa Flexbus nagkakahalaga ng 2,000 plus Czech crown. Galing ako ng Brno, Czech Republic. Tapos yung insurance ko naman nasa 4,000 plus. Tapos yung pangatlo yung ticket sa train hanggang dito na sa Hobro na nagkakahalaga ng 500 sa Czech crown. Bale, totally lahat more or less 7,000 crown. At yun lahat yung nagastos ko. Pero huwag kayong mag-alala dahil lahat yan na nagastos mo ay refundable ayon sa kontrata sa agency. Ang maaari mo lang gawin ay mag-email at kalakip yung mga resibo bilang patunay. Maraming salamat sa panonood at see you sa next vlog. Alers.